Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Pero po tayo pasyente dito, 35 years old. Walang trabaho daw. Pero wala kayong anak? Naanak. Oh, 18 ko na buntis. 18. So, ilan taon na po kayo? Ilan taon na po yung anak ko? 17 na. Mag-17. Isa lang this anak June. ninyo? Kambal dok. Dalawa sila. Saan ang tatay nila? Wala, nasa, kasal na sa iba. Ha? May ibang pamilya. May ibang pamilya na. Kailan kayo iniwan? Wala, never man may nag-live-in. Ibig mo sabihin nung nabuntis ka, iniwan ka niya. Wala, mag-labor lang kami dok, pero wala may sustento siya sa bata, pero Nagsustento. Pero nagkaroon kayo ng relasyon. Siyempre naman. So, never kayo nag-ipon. Ay, alam ko, galit siguro ang tatay nanay mo sa kanya, no? Tama po ba? sa first, mama, wala man akong tatay mo. Mga kalaban. Kaya, off-limit siya sa inyong bahay. Pero naman dito ka ng among family is close. Close, ha? Pero hanggang ngayon, galit pa po yung nanay mo sa kanya. Wala Medyo. na, wala lang lupod may kuwan sa iya. Okay, pero hanggang sustento na lang. Wala na sa to. Wala na, nagtigil na yung sustento. Sino nagsusuporta sa dalawang anak ninyo na kambal na 17? They must be grade 11. Yeah, mag-grade 12 na. Mag-grade 12. Ate po ninyo. Saan po nagtrabaho yung ate ninyo? Singapore. Singapore. Baka may sobra siyang pera, baka pwede po niya ako bigyan siguro ng sustento. Buwan-buwan, kahit ano lang, kahit 1,000 lang, di ba no? Ano pong trabaho niya doon? Ay, karon ko pala na naka-asawa siya o foreigner. Foreigner, ayun. Anong nationality? British. British, mabait naman po yung British. Nasa Singapore silang ngayon. Pero nagpapadala siya ng pera sa iyo. Ngayon man kayo, dito man sila nagstay, ay ang ate ko dito nagstay kasi yung mga anak niya dito rin nag-aaral. Yung British na asawa nandun. May trabaho po yung ate ninyo. Wala din po. So, saan siya kumuha ng pera para bigyan kayo ng pera? Ako man yung nag-aalaga ng mga anak niya. I see. Tapos doon kami nagstay sa bahay nila. Bahay nila. Saan siya ngayon? Nandun sa Singapore. Nagbakasyon. Kasi tapos naman ang klase. Balik naman sila pa. Magsa-start na yung klase ko. So dito nag-aaral yung mga Anak. I see. So yung pera na binayad sa iyo galing siguro sa kanyang husband. Ang bait naman yung husband. Baka pwede nyo bigyan yung address ko na pwede naman ipadala sa akin. May Gcash pa doon. May Gcash pa din. Joke lang Okay Ay mabait naman kung ganon. Ano pong trabaho yung asawa niya doon? Marites lang kami ng konti. Ano trabaho niya doon? Teacher po sa Lasal School. Okay, good. So anyway, ano pong problema natin ngayon? Kasang BP. BP. Okay. Ilang taon na po kayo may high blood? Since pregnant after. I see. So hindi kayo nag-convulsion noon? Hindi. So parang nagkaroon kayo ng pre-eclampsia, serious po kayo ng konti. Nasisaryan po kayo? Normal ang delivery. So nag-high blood kayo noon. Then siguro nawala siguro yung high blood ninyo, no? Hindi. Since then hanggang ngayon nag-high blood kayo for So 17 before, mag-boundary lang siya, Dok. Pero katong past years, last 2023, nagpa-check up ang pagko, Dok. Itagaan ko, maintenance. 2023. Anong maintenance po ninyo? Nakalimot. Nakalimutan. Wala ko doon ako giinom, Dok. Hindi niya nainom. Dahil lang yung nga na, bata pa bang ka, di na mag-maintenance. So baka pag galing mo dito, magreseta ako, hindi mo naman inumin. Ako, Dok, Ayun. Naghanag na nga stroke. Oo nga buti alam ninyo. Kasi pag tumatanda ang isang tao, siyempre, kandidato na talaga na stroke or heart attack. Okay, pag tumataba, overweight, ang laki ng bilbil, no? Talagang kandidato kasi mabara na talaga yung ugat niya. Yung sobrang kinain niya, ilang beses ko nang binanggit ito. Yung sobrang kinain niya, busog na magdagdag pa ng kanin. Busog na, dahil masarap yung ulam, kakain naman ng ulam.
Busog na, may juice kasi, iinom pa ng juice. Eh yung sobrang kinain niya, yung sobrang nainom niya, eh magiging taba yan eh. Especially yung triglyceride. Okay. Eh yung taba na kinain niya na sobra, eh mananatiling taba. So either, aakyat yung level ng taba sa dugo niya, whether bad cholesterol or triglyceride. At habang nag-circulate sa dugo, eh yung sebo na yun na binanggit ko, didikit sa daanan ng dugo at sisikip at sisikip at sisikip hanggat mabara at magkaroon siya ng heart attack kung yung blood vessel ng heart niya ang nabara, o kaya magkaroon siya ng stroke kung yung blood vessel ng utak niya ang mabara. So, ibig mo sabihin, hindi talaga kayo nag-inom for 17 na taon, 17 taon, 17 na tuig, 17 years. Hindi pala kayo nag-inom, ha? Okay, so, napunta kayo dito, talagang mag-inom na kayo. Okay. Baka siguro, nakita mo lang ako siguro. Ha? Yung aking pagkagwapo ang makakonvince sa'yo na mag-inom ka na. No? Ikaw naman. Anyway, wala na kayong lalab. Bagong lalab, wala. O meron, tumawa. Ayaw aminin kasi nakita niya ako. Ayaw na umami, may lalab siya. Kasama mo sa bahay, hindi. Eh, kalaban na naman ang mama mo siguro. Ha? Anyway, sige lang. Hindi kayo, wala naman akong pinipresume, no? Pero, nagka-contact po kayo. Pero may kayo, may contraception, wala. No? Nagpipills kayo, meron pala eh. Bawal sa Panginoon yung contraceptive pills. No? Maghingi ka ng forgiveness sa Panginoon, ha? So anyway, tingnan natin. Basta, kandidato kayo ma-heart attack at saka sa stroke because tumatanda na po kayo at saka mataba kayo, overeating kayo at saka may high blood, lalo lang pag pinabayaan po ninyo. Ha? Nagpa-check po kayo ng dugo kung meron kayong diabetes or mataas po yung... Before, katong 2023 daw. Anong mataas doon? Okay, Normal. Normal daw. Okay. ECG po ako doon. Normal. Wala ko lang, kusog ang... Mabilis. Okay. Kunin ko po yung BP niya. Huwag kang masyado magtingin sa akin. Baka mamaya akit yung BP. Baka magkaroon ka ng love at first sight sa akin na mahirap na. Okay. So, tama na yung dalawang anak. Huwag na kayong magdagdag. Hirap. Saan pala sila nag-aaral ngayon? Sa GMC, Dok, sa Kibulay. Uy. Okay. Hindi ko na kayo minamalit. Sa private pa, no? Ay, Okay. ang grade 12, Dok, wala mang bayad. Ay, Wala. ang grade 11 and 12, wala mang bayad. Basta public ka na school ka. Walang bayad nga, pero Pero tumatanggap sila ng subsidy sa gobyerno, di ba? May bayad rin. Kasi nagbabayad tayo ng... Ang hirap. Kasi nagbabayad rin tayo ng buwis eh. Kaya yun ang problema sa ating sistema. Eh dinagdagan kasi ng grade 11 and grade 12 eh. So imbis yung pera na gamitin subsidy sa mga private schools para malibre yung mga estudyante nila kasi nga galing daw sa public school yung kanyang mga anak, imbis yung pera na gamitin para sa subsidy, dapat sana pupunta yung pera sa libreng gamot, sa pagdagdag ng doktor sa health center. Ganun dapat sana. Ay, nako. Tingnan natin yung blood pressure ninyo. Taas, 160.
Ito yung pulso mo. (160/110). Naku, mag-ingat na po kayo. Stage 3. Stage 3 hypertension. Pag over 90, stage 1. Pag over 100, stage 2. Pag over 100, pag 90 to 99, stage 1, mild hypertension. Pag 100 to 109, stage 2. Pag that is moderate hypertension. Pag 110 to 119, sabi ko 110? Pag 110 to 119, that's stage 4. Stage 3 rather, severe hypertension. Pag 120 and above, very severe hypertension. Sa kanya over 110 eh. Itong Monday do kay kuan siya 160/129. 129. So stage 4. So nasa stage 3 and stage 4. Kaya mag-ingat kayo anytime kasi puputok ito. Puputok ang ugat mo. Kaya wag po na kayo magalit. Wag kaya muna kayo sobrang saya, no? Okay? Wag muna kayo sa darling mo, ha? Okay, baka sabay kayo puputok. Putok yung darling mo sa baba, ikaw naman putok dito sa utak, di patay ka, di ba? Okay, wag muna, ha? Kaya starting today, palihog lang, please lang, pakilang. Mag-inom na kayo ng gamot, ha? Pwede kayo mag-losartan 100 mg once a day. Okay? After breakfast, ha? Okay? Pero sabayan mo na lang amlodipine 10 mg sa gabi. Kasi gusto ko ibaba na kaagad yung blood pressure ninyo para hindi kayo magkakaroon ng komplikasyon katulad ng stroke at saka heart attack, ha? Okay? Tapos ka na, Dok. Maintenance na, Dok. Malamang. Kasi babalik kayo dito after 1 month, May 23. Okay. At kung masyadong mababa na, pwede tanggalin natin yung isa o kaya i-reduce natin yung dose ng pangalawang gamot katulad ng amlodipine, yung 10 gawin nating 5 mg. Okay? So unti-unti tatanggalin natin. Ha? Okay? So na possibility, Dok, mawala na stop siya patanggal ng saptan. Nagtanong siya kung may possibility daw na pwede i-stop. Okay, sagutin ko po yung tanong niya sa next video kasi malapit na mag 13 minutes at hindi ko na ma-post ito pag sumobra ng 13 minutes. Maraming salamat po.